And now for our weather update, we have with us Mary May Victoria Calimoso, Pag-asa's weather specialist. Good evening, ma'am. Yes, magandang gabi din po, Mr. Srilong. So ako nga po si MM Calimoso from PAC-NCR Pag-asa. So bilang pagbibigay ng weather update po para sa atin, so meron nga po tayong binabantayan na tatlong weather system dito sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So dito po sa ating loob ng ating PAR, so meron po tayong binabantayan na si Tropical Depression Neneng. No? So kahapon po is low pressure area siya at ngayon nga ay naging ganap na siyang bagyo na pinangalan natin si Neneng. Kung kaninang alas 4, huli po siyang namataan, 1,025 kilometro, silangan ng extreme northern Luzon. So meron siyang lakas na hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour palapit sa gitna. So gumagalaw yung ating bagyo northwestward at 20 kilometro per hora. Habang dito naman po sa ating labas ng ating Philippine Area of Responsibility, meron po tayong binabantayan na dati po siyang low pressure area na naging tropical depression po siya sa ngayon at almost stationary ang kanyang movement. At huli po siyang namataan kanina pong alas 2 ng hapon, 460 kilometers kanluran ng Calayan, Cagayan. At maliban po dun sa ating dalawang bagyo na binabantayan, at meron po tayong southwest monsoon na siya nagbibigay po ng mga paulan, hindi lamang po dito sa may Luzon, pati na rin po sa may Visayas or Western Visayas po ng ating bansa. At inaasahan kanina nga pong alas 8, nakataas nga po ang ating mga heavy rainfall warning dito po sa ating bansa. So particular na po dito sa may Occidental Mindoro, nakataas po ang ating red rainfall warning. So inaasahan po natin na mayroong seryosong pagbaha dun sa ating lugar at pinag-aabisuhan po natin na kung yung mga nakatira malapit po dun sa mga binabahang lugar at mga high susceptible to flood, is mag-ingat po or mag-evacuate na po or maghanda. Habang doon po sa ibang areas like yung Oriental Mindoro, sa Batangas, sa Zambales at Bataan, nakataas naman po yung ating orange rainfall warning. So ibig sabihin po nito, meron na po mga pabaha na nangyayari sa lugar at magpapatuloy pa po yan sa loob ng 3 oras. Habang dito naman po sa may Metro Manila, sa Cavite at ilang bahagi po ng Laguna, Quezon, Pampanga, Bulacan, at Tarlac at malalabing bahagi po ng Zambales, is nakataas po yung ating yellow warning. So yung posibilidad po ng mga isolated na flash floods, saka yung mga posibilidad po ng pagbaha dun sa ating mga low-lying areas is mataas during this sa loob ng 3 oras. Habang dun sa nalalabing bahagi po ng Luzon, is pagkasama na rin po ang West Visayas at including po yung Palawan, is nakataas po yung ating mga rainfall advisory. So, ibig sabihin, wala man pong nakataas na rainfall warning sa kanila, pero maaari pa rin po sila makaranas ng mga mahina hanggang sa tamtamang mga pag-ulan at kung minsan may malalakas na pag-ulan doon po sa kanilang mga lugar. So, yung mga nasa mga areas po na malapit po dun sa yung mga flood-prone areas at yung mga high susceptible to flood at saka landslide, pinag-iingat po natin sila dahil maaari po na hindi man nakataas ang warning sa kanila, maaaring tumaas o magkaroon po ng mga inconvenience po sa kanilang lugar or kanilang area po. At yun po ang ating latest na balita. So ako po si MM Calimoso from Pag-asa. MM? Yes po, ma'am. Oo. MM, so kahit na ang si Neneng ay nasa pinaka-norte ng Luzon, ito ay makakahila sa southwest, sa habagat. Tama? Mas Yes po, titindi ang habagat yes. dahil sa kanya. Yes po, tama po. Ito pong dalawang bagyo po na ating binabantayan, parehas po nitong pinag-iibayo yung southwest monsoon na siya nagbibigay po ng mga malalakas na paulan dun sa mga western section po ng ating bansa. Mhm. So ang pag nakansela na ang impeachment hearing sa Senado, ngayon ay posible rin na makakansela ang pasok sa mga nabanggit mong lugar kung saan may yellow at orange na warning.
Yes po, ma'am, depende po sa kanilang lugar. So, maaari pong makansela ang pasok po dun sa, lalong-lalo na po din po sa mga areas po kung saan nakataas po yung ating orange and red warning at DepEd memorandum order. So, pagka meron po tayo nakataas na heavy rainfall warning na orange at red, so automatic po yan, meron po tayong mga canceled na pasok. Habang dito naman po sa mga areas po ng yellow is depende po sa kanilang locality. Halimbawa dito po sa Metro Manila. Although yung ibang areas po natin sa Metro Manila is bahain or madali pong magkaroon ng flash flood, pero meron po kasing mga flood control or may mga yung iba po may mga pump, yung iba po may mga detention basin, meron yung iba naman po meron po silang magandang katulad po dun sa Marikina, maganda po yung kanilang walling or river wall or dike na itinayo po or flood control dun sa kanilang Marikina. Kaya maaari po na hindi po sila magkansela ng pasok or pwede pong maging business as usual po sa kanilang area. Okay. Ngayon, mafo-forecast ba natin gaanong kalakas ang ulan na dadalhin ng pinagsamang bagyo, LPA at habagat? Dahil yung nakita natin nitong mga nakaraang araw ay talagang kakaiba na napakalakas at halos ondoy levels na. Yes po, sa ngayon po nakikita po natin yung ating mga areas kung saan nakataas po yung ating orange at saka red rainfall warning is inaasahan po natin na makaka-receive po sila ng 100 to 200 millimeters of rainfall in the next 24 hours po. Mhm. Kamusta naman ang magiging lakas ng hangin? Kasi nitong mga nakaraang araw ay hindi gaanong kalakas pero talagang walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Yes po, kasi kapag po kasi meron tayong mga ganitong mga convective activities, so kapag po kasi may mga thunderstorm activities, asahan po natin yan, kasabay po ng malakas na hangin, meron din po yung mga pagbugso ng hangin na ibinibigay. So kung minsan kapag may malakas na ulan sa isang area, maliban po dun sa malakas na ulan na naranasan po nila, maaari din po sila makaranas ng mga pagbugso ng hangin dun po sa mga mauulan na area po. Okay. At panghuli na lamang, hanggang itong weekend ba ang masamang panahon na makikita natin? Sa ngayon po, nakikita po natin na yung ating mga paulan is, ngayon hanggang bukas, maliban lamang po dun sa areas po ng Zambales, Bataan at sa Mindoro, na inaasahan po natin maaari po siyang umabot ng Webes hanggang Biyernes po. Okay, so may pag-asa pang lumabas ang araw ng Sabado at Linggo? Inaasahan po natin improving weather po tayo by Thursday, Friday dun sa Metro Manila and nearby provinces. And then by weekend, hopefully, depende po sa magiging galaw ng ating mga binabantayang bagyo, pwede po nating asahan na pwede po tayong makakita po ng sinag ng araw po. Mhm. Maraming salamat sa iyo. That was who is a weather specialist, Mary May Victoria Calimoso. Maraming salamat.